Matapos ang ginawang pag-atake ni Ethan, nagsimulang mahulog sa nawasak na yelo sina Loki, Damdok, at maging si Ethan. Habang nangyayari ito, pilit pa ring pinatitigil ni Damdok si Loki sa kanyang kabaliwan. Sinabi niyang kung ipagpapatuloy nito ang kanyang ginagawa, lahat sila ay mamamatay, kasama si Loki. Ngunit wala itong pakialam sa sinasabi ni Damdok. Sa halip, tumawa pa ito at sinabing ang pagkamatay mula sa atake ni Ethan ay isang interesanteng bagay para sa kanya. Dahil dito, muli niyang inutusan si Ethan na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Matapos marinig ang utos, agad naghanda si Ethan ng isang malakas na atake, habang si Damdok naman ay naghahanda rin. Sinabihan ni Damdok si Ethan na itigil ang kanyang ginagawa, ngunit nagpatuloy ito sa kanyang atake. At kasunod nito ay isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kabundukan. Ngunit bago pa tuluyang mahulog si Damdok sa bangin na ginawa ni Ethan, iniligtas siya ni Soil. Samantala, si Loki at si Ethan ay nagpatuloy sa pagkahulog sa napakalalim na bangin. Ngunit habang nahuhulog, patuloy pa ring tumatawa si Loki, sinasabing hindi siya dapat minamaliit ng mga ito. Pagkasabi nito, tuluyan nang nawala ang dalawa sa ilalim ng bangin. Samantala sa itaas, nagkomento si Damdok na talagang baliw si Loki at tamang-tama ang kanyang titulo bilang God of Tricks. Habang tinitingnan naman ni White ang bangin, sinabi nito na sa sobrang lalim nito ay hindi niya makita ang ilalim. Napatanong tuloy siya kung buhay pa ba si Ethan. Ngunit biglang may napansin si White. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na may papaakyat mula sa ilalim ng bangin. Kasunod nito, nakita nila ang dalawang nanlilisik na mata, na sinundan ng paglipad ng isang mabilis na nilalang mula sa ilalim. Sa sandaling iyon ay nagulat si Damdok at napatanong kung anong klaseng nilalang iyon. Kasunod nito ay nakita ni Damdok si Loki na nakasakay sa higanteng dragon. Habang namamangha si Damdok sa laki ng nilalang, tumawa si Loki at sinabing nakabalik na siya. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy na nila ang second phase ng kanilang laban. Matapos niyang sabihin ito ay biglang narinig nila ang boses ni Thor, na tinatawag si Loki at sinabing sumusobra na ang kanyang mga biro. Ngunit bago pa tumama ang atake ni Thor kay Loki, naramdaman nito ang pagdating ng isang atake mula sa dragon. At dahil dito ay napalipad si Thor sa lakas ng hampas ng buntot ng dragon sa kanya. Kasunod nito, inutusan ni Loki ang dragon na tinawag niyang Yungyung na makipaglaro muna kay Thor. Habang lumilipad naman ang dragon patungo kay Thor, si Loki naman ay bumaba na dito at tinawag ang isa pang nilalang. Kasunod nito ay biglang may tumalon na higanteng nilalang at bumagsak sa harapan ni Damdok. Nang mawala ang usok sa kanilang paningin, nakita nila ang higanteng lobo. Ipinakilala ito ni Loki bilang ang kanyang Frost Wolf. Sinabi niyang isa ito sa kanyang pinakaiingatang alaga, pangalawa lamang sa kanyang dragon na si Yungyung. Matapos ang pagpapakilala, tumawa si Loki at sinabing noong huli siyang nagulat ng ganito ay mga 1,000 taon na ang nakalipas. Binanggit din niya na hindi niya inaasahan na may ibang Diyos na may kakayahang gumamit ng Black Flames tulad niya. Ngunit sinabi rin niya na bilang isang mahusay na katulad niya, lagi siyang may nakahandang plan B para sa ganitong mga sitwasyon. Hinarap naman siya ni Damdok ng walang takot at sinabihan si Soil na umalis na kasama ang kanilang mga kasamahan. Sinabi din niyang siya na ang baalang humarap kay Loki. Ngunit walang balak si Loki na bigyan sila ng pagkakataong gawin ang kanilang balak. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang Frost Wolf na atakihin si Damdok at pagpira-pirisuhin ito. Sumunod naman agad ang Frost Wolf sa kanyang master, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ito ni Damdok, at nagdulot lamang ito ng malaking pagsabog sa harapan niya. Ngunit hindi pa natapos ang pag-atake ng Frost Wolf. Dahil bigla nitong kinain si Damdok na kakaiwas pa lamang. Matapos makita ito ay pinuri ni Loki ang kanyang alaga, sinasabing tamang-tama ito sa kanyang inaasahan sa kanyang paboritong alaga. Sa pag-aakalang nagtagumpay na siya, sinabi ni Loki na sulit ang lahat ng paghihirap niya para mahuli ang Frost Wolf na ito. Pagkatapos ay inutusan din niya ang alaga na hanapin ang mga kasamahan ni Damdok at kainin din ang mga ito.
at kapag nagawa niya na iyon matulungan na nila si Yung laban kay Thor. Ngunit sa halip na sumunod, tinitigan lamang ng Frostwolf si Loki. Dahil dito, nagtataka si Loki at tinanong ang alaga kung bakit ganoon ito tumingin sa kanya. Sa puntong ito, narinig niya si Damdok na nag-utos sa Frostwolf na durugan si Loki. Sa sandaling iyon, ginamit ni Damdok ang kanyang titulo bilang Lord of Dogs, na may kakayahang kontrolin ang lahat ng halimaw o hayop na may lahing aso. Dahil naman sa utos, ay biglang hinampas ng Frostwolf si Loki, dahilan upang bumaon ito sa lupa. Sa kabilang banda, lumitaw si Damdok sa ilalim ng Frostwolf at nagbiro na nakakain pa siya ng buhok ng aso habang nagtatago sa balahibo nito. Matapos marinig ang boses ni Damdok, pilit na lumingon si Loki at tinanong kung paano niya nagawang malampasan ang kanyang kapangyarihang magkontrol ng mga nilalang. Ngumiti si Damdok habang pinagmamasdan ang paghihirap ni Loki at sinabing malas lang talaga nito dahil nagkataong mayroon siyang mga kakaibang kakayahan. Dagdag pa niya, kailangan niyang mas pagtuunan ng pansin ang mas mahahalagang bagay, tulad ng pagsisimulan ng kanyang Plan C, dahil kung hindi niya gagawin iyon kaagad, baka mabugbog siya ng husto. Biglang nagulat si Loki nang makita si Thor na lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tinawag niya ito na, kaibigan, at, habang awkward na tumatawa, inamin niya na tila samobra ang kanyang mga biro. Humiling pa siya kay Thor na patawarin siya at nag-alok na ibibili siya ng inumin upang makalimutan ang nangyari. Ngunit ang itsura ni Thor ngayon ay tila gusto na niyang kainin ng buhay si Loki dahil sa sobrang galit dito. Kaya nakiusap na lamang si Loki na huwag siyang patayin. Matapos ang ilang sandaling pagdidisiplina ni Thor kay Loki, ay nagpasalamat si Thor kay Damdok. Sinabi niyang malaki ang utang na loob niya sa kanya. Dagdag pa niya na lagi siyang nasusurpresa sa tuwing magkikita sila, kaya ipinangako niya na sa susunod nilang pagkikita ay ibibigay niya ang kabayaran sa pagtulong na ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Thor na mauuna na siyang umalis upang ibalik si Loki sa kanilang lugar. Habang hinihila ni Thor si Loki, patuloy itong umiiyak at tinatawag ang kanyang alagang dragon na si Yung. Matapos mawala ang dalawa, sinabi ni Damdok na mabuti na lamang at hindi ganoon kalupit si Thor. Dagdag pa niya, kung siya ang nasa kalagayan nito, baka tumigil lamang siya sa pambubugbog kapag malapit na itong mamatay. Sa kabilang banda, sinabi ni Soil na naging mas problematic ang sitwasyon. Sinabi niyang nasa ilalim pa rin si Ethan, at hindi nila alam kung paano ito iaakyat. Nagmungkahi si Soil na bumaba sila upang tulungan ito, ngunit nag-alinlangan si Damdok. Tinanong niya si Soil kung seryoso ba siya sa sinasabi nito. Sinang-ayunan ni White si Damdok at tinanong kung nababaliw na ba si Soil, dahil gugustuhin itong kusang bumaba sa napakalalim na bangin na iyon. Tinanong din niya kung naniniwala ba talaga si Soil na buhay pa si Ethan matapos mahulog sa ganoon kalalim na bangin. Sinagot ito ni Soil na wala silang kailangang ipag-alala. Pagkatapos sabihin ito ay biglang may lumabas na kamay mula sa bangin, kasabay ng boses ni Ethan na nagsasabing tama si Soil, wala silang dapat alalahanin. Nagulat sina Damdok at White nang makita si Ethan na unti-unting umaakyat mula sa bangin. Dahil sa pagkagulat, napasigaw si White at nagtago sa likod ni Soil. Tinawag pa niya si Ethan, sinasabing kung hinahamon sila nito, iminungkahi niya na maglaban sila gamit ang kanilang mga espada. Samantala, si Damdok naman ay napamura sa kanyang isipan, iniisip na kahit wala na si Ethan sa kontrol ni Loki, mapanganib pa rin ito kung sakaling umatake. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, biglang lumuhad si Ethan at tinawag si Damdok na, isang Diyos mula sa ibang mundo. Sinabi din niya na taos-puso siyang nagpapasalamat kay Damdok sa pagpapalaya sa kanya mula sa kontrol ni Loki at sa pagtalo sa dragon. Idinagdag pa niya na ang lahat ng nilalang sa Snowfield region ay dumanas ng matinding paghihirap mula sa dragon na iyon sa loob ng libo-libong taon. Kaya dahil sa pagpaslang niya dito ay nag-alok si Ethan ng gantimpala. Sinabi niya na pagbibigyan niya ito ng isang kahilingan. Agad namang natuwa si Damdok at tinanong kung seryoso ba ito sa kanyang sinabi. Kinumpirma ito ni Ethan, ngunit sinabi niyang may isang kondisyon. Nang tanungin ni Damdok kung ano iyon,
Sinabi ni Ethan na ang kahilingan ay kailangang mangyari lamang sa loob ng Snowfield region. Ipinaliwanag niya na dahil ito sa kailangan niyang manatili sa lugar na ito upang maprotektahan ang kanyang mga kalahi mula sa dragon. Nagtaka si Damdok sa sinabi ni Ethan. Dahil sa kanyang pagkakaalam, ang dragon ay napatay na sa laban nito kay Thor. Ngunit nagulat si Damdok nang ipaliwanag ni Ethan na bagamat patay na ito ngayon, muli itong mabubuhay kahit ilang beses itong mamatay. At dahil din sa kadahilanang ito, siya at ang kanyang mga kasamahan ay naipit sa isang walang hanggang digmaan laban sa dragon. Matapos marinig ang kwento, tinanong ni Damdok kung may ibang paraan upang mapigilan ang dragon na muling mabuhay. Sandaling nag-isip si Ethan at sinabi na ayon sa kanilang propesya na ipinamana pa ng kanilang mga ninuno, ang makakapas lang sa dragon ay ang isang nilalang na nakaabot sa stage ng White Ice at Black Flame. Ipinaliwanag ni Ethan na ang tinutukoy nito ay isang nilalang na may kakayahang gumamit ng enerhiyang napakalamig, na parang sinusunog ng itim na apoy kapag tumama. At kapag lumitaw na ang taong iyon, tuluyan ng magwawakas ang buhay ng Frost Dragon, at maliligtas ang Snowfield region mula dito. Matapos marinig ito, naalala ni Damdok si Loki, na gumagamit din ng itim na apoy. Kaya ipinakita niya kay Ethan ang kanyang kakayahang gumamit ng itim na apoy at tinanong kung ito ba ang tinutukoy ng propesya. Nagulat si Ethan nang makita ito at sinabing ito nga ang sinasabi ng propesya. Ngunit idinagdag din niya na ang kakayahan ni Damdok ay masyado pang mahina upang maabot ang stage ng White Ice at Black Flame. Sinabi rin ni Ethan na ang dahilan nito ay hindi pa kayang gumamit ni Damdok ng Circle Aura. Nagtaka si Damdok at tinanong kung ano ang tinutukoy ni Ethan na Circle Aura. Sa halip na direktang sagutin, sinabi ni Ethan na ayon sa kanilang propesya, ang kanilang magiging tagapagligtas ay hindi pa naaabot ang stage na iyon kapag dumating sa kanilang lugar. Matapos ang paliwanag na ito, nagpasya si Ethan na dalhin si Damdok sa isang nilalang na maaaring makatulong sa kanya. Hindi na nagtanong si Damdok at sumunod na lamang kay Ethan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang lugar kung saan nakita nila ang isang pixie. Agad na tinanong ng pixie si Ethan kung bakit niya kasama ang mga bastardong ito na tinutukoy sina Damdok. Masayang binati naman ni Damdok ang pixie, sinasabing matagal na rin simula nang huli silang magkita. Nagulat si Ethan nang malaman na nagkakilala na pala sina Damdok at ang pixie. Kaya lalo pa nitong napatibay ang kanyang hinala na si Damdok nga ang kanilang tagapagligtas. Naiinis naman ang pixie sa sinabi ni Ethan, dahil para sa kanya, isa itong malaking kalokohan. Patuloy na binaliwala ni Ethan ang reklamo ng pixie at sinabi kay Damdok na sa tulong nito, maaaring magamit niya ang Aura Circle. Ngunit tumangging tumulong ang pixie, sinasabing masyado siyang abala sa paghahanap ng pagkain. Dahil dito, lumapit si Soil sa pixie at iniabot ang isang candy. Tinanong niya kung gusto ba nitong subukan iyon. Namangha ang pixie at tinanong kung pagkain ba iyon. Nang tikman niya ito, nagulat siya sa sobrang sarap at masayang nagpapaikot-ikot sa ere. Tinanong pa niya si Soil kung ito ba ang sikat na golden apple na naririnig niya sa mga kwento. Sa halip na sumagot, iniabot pa ni Soil ang marami pang candy. Sinasabing ibibigay niya ang mga ito kung tutulungan ng pixie si Damdok. Dahil sa alok na ito, hindi na nagawang tumanggi ng pixie at pumayag na naturuan si Damdok. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ng pixie ang pagpapaliwanag tungkol sa Aura Circle. Ipinaliwanag niya na ito ay isang teknik kung saan ang mana ay kinakailangang e-compress sa pinakamataas na antas nito. Bilang halimbawa, sinabi ng pixie na siya ay gumagamit ng attribute aura, na malayong mas malakas kung ikukumpara sa simpleng mana fist. Dagdag pa niya, ang pinakamahirap na bahagi ay ang paggamit ng dalawang magkasalungat na attributes ng sabay. Bagamat mahirap iyon, sinabi niyang mangangailangan si Damdok ng malaking natural talent upang magawa iyon. Sumang-ayon si Ethan, sinasabing lalo itong magiging mahirap kung mamadaliin ni Damdok ang kanyang pagsasanay. Ayon sa kanya, hindi sapat ang ilang araw upang magtagumpay sa pag-aaral nito. Kaya pinayuhan niya si Damdok na mag-practice ng mabuti at huwag madaliin ang sarili. Nagalit naman ang pixie sa sinabi ni Ethan.
Tinawag niya ang mga sinabi nito na kalokohan at sinabing mukhang wala talagang alam si Ethan tungkol kay Damdok. Para sa kanya, si Damdok ay isang halimaw pagdating sa talento. Idinagdag pa niya na hindi na niya ituturo ang tungkol sa Aura Circle kung alam niyang hindi magtatagumpay si Damdok. Habang pinapakalma ni Ethan ang pixie, sinimulan na ni Damdok ang pagpapractice ng mga itinuro sa kanya. Napansin ni Damdok na mahirap gawin ito dahil malaki ang backlash ng mana. Ngunit matapos ang ilang pagsubok, sinabi niya sa kanyang sarili na mukhang alam na niya ang sekreto nito. Nagulat si Ethan nang makita na nagawa na kaagad ni Damdok ang Aura Circle. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na ganoon lamang kadali iyon para kay Damdok. Kumpiyansa namang sinabi ng pixie na tama siya tungkol kay Damdok, dahil hindi niya ito tuturuan kung alam niyang hindi ito magtatagumpay. Makalipas pa ang ilang sandali ng pagpapractice, kinuha ni Damdok ang kanyang espada at nilagyan ito ng Black Flame. Namangha ang pixie at sinabi kay Ethan na panuurin nilang mabuti kung paano isa sa katuparan ng halimaw na ito ang Propacia. Habang lumalapit si Damdok sa dragon, nagsimula siyang mag-focus. Kasunod nito ay lumabas ang isang notification na nagsasabing na master na niya ang Circle Aura na may attributes ng Black Flame at Ice. Kasunod nito, itinaas niya ang kanyang espada, na nababalot ng napakalakas na enerhiya. Lumabas muli ang isang notification, sinasabing nakabuo si Damdok ng isang bagong skill dahil sa epekto ng kanyang titulong Sword God. Ang bagong kakayahang ito ay tinawag na Black Sword Slash. Matapos pakawalan ng makapangyarihang Black Sword Slash ni Damdok, tumama ang kanyang atake sa dragon. At dahil dito ay tuluyan nitong nabura ang dragon sa mundong ito, at pati ang isang malaking bundok sa kanilang harapan ay nahati sa gitna. Namangha ang lahat ng kanyang mga kasama, lalo na si Ethan, na hindi makapaniwala na ang pangarap ng kanilang tribo na mapatay ang dragon ay natupad sa isang atake lamang. Samantala natanggap ni Damdok ang notification na sinasabing napaslang na niya ang Frost Dragon. Kasabay nito, binanggit din dito na natanggap niya ang mga sumusunod na benepisyo. Frost Dragon Essence nagpataas ng kanyang mga kakayahan. Mana Engravings Rate tumaas ng 2,000%. Mana Accumulation Rate tumaas ng 1,500%. Cold Resistance ginawang mas malakas si Damdok sa malamig na mga lugar. Recovery Speed na dagdagan ang bilis ng kanyang paghilom. Stamina bahagyang tumaas ang kanyang tibay. Pagkatapos basahin ang mga benepisyong ito, ibinaling ni Damdok ang kanyang atensyon kay Ethan. Tinanong niya ito kung itutuloy pa rin ba nito ang kanyang pangako na magbibigay ng gantimpala. Dahil kung oo, ay hihilingin niya na bumuo si Ethan ng isang kontrata upang maging isa sa kanyang mga priest. Agad naman itong tinanggap ni Ethan. Kasunod nito lumabas ang notification na matagumpay ang pagkakabuo ng priest contract. At ngayon si Ethan ay naging ikatlong priest na ni Damdok. Dahil dito, tumaas ang kanyang godly powers, at simula ngayon ay makikita na niya ang mga profiles ng kanyang mga priest sa mas detalyado at mas maayos na paraan. Habang pinagmamasdan ng bagong impormasyon tungkol kay Ethan, tinanong siya nito kung sapat na ba ang gantimpalang ito para sa kanya. Sumagot naman si Damdok na sapat na iyon. Samantala, nagreklamo si White na masyadong malamig ang lugar at tinanong kung kailan sila babalik. Agad namang tumingin si Damdok kay White at nang makita niya ang information window nito, napangiti siya. Nina si White sa ngiti ni Damdok at tinanong kung bakit ganoon ang ekspresyon nito. Sinaway naman siya ni Adele, sinasabing kahit ano pa ang mangyari, si Damdok pa rin ang kanilang Diyos kaya dapat niya itong igalang. Binalaan din niya si White na ayusin ang kanyang pananalita. Para namang nandidiri si White sa kanyang narinig at sinabing tumitindig ang kanyang balahibo kapag tinatawag nilang Diyos si Damdok. Idinagdag pa niya na malapit na niyang matalo si Damdok, at kapag nangyari iyon, siya na ang magiging superior nito, kaya hindi na niya kailangang baguhin ang kanyang pananalita. Inasar naman ni Adele si White, tinawag siyang Mr. Hindi Pananalo. Habang nagtatalo pa ang dalawa, tiningnan ni Damdok ang information window ni Adele at ngumiti. Pagkatapos ay sinaway na niya ang dalawa at sinabi na aalis na sila. Kasunod nito ay lumitaw ang isang magic circle.
Kaya tinanong ni Adele kung saan sila sunod na pupunta. Nagkomento naman si White na wala siyang pakialam basta't ang lugar na pupuntahan nila ay mainit. Ngumiti si Damdok at sinabing dahil tapos na sila sa kanilang misyon sa Snowfield region, babalik muna sila sa kanilang mundo upang tingnan ang sitwasyon doon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.